ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makakalaya na si Lilet dahil kay Marites, malalaman na rin kung sino ang suspect. Pero dahil magaling siya magpanggap, magiging mahirap pa rin ito para kay Lilet. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Dumulog sa presinto si Attorney Kurt dahil marami siyang nakitang mali sa investigasyon. Magaling at matalino si Kurt kaya napansin niya na may tampered sa medico-legal. Duda ang mga pulis dahil mabigat na paratang ang sinasabi ni Attorney Kurt samantalang sinuri naman nila ito. Mga ilang sandali, sumulpot na si Marites. Sa presinto siya dumiretso matapos siyang lumayas sa bahay ni na Lorena. Dala niya ang ebidensya at ang statement niya. Kinuwento lahat ni Marites, lahat ng nalalaman niya. Masaya si Kurt dahil magkakaroon na ng pag-asa si Lilet na makalaya. Sa kabilang banda, dumalaw si Eira sa kulungan para kutsain si Lilet. Sinigurado niya na hindi na makakalaya si Lilet dahil sa ginawa nito sa nanay nila. Pero matapang si Lilet. Pinaglalaban niya na wala siyang kasalanan. Patuloy ang paninisi ni Eira kay Lilet hanggang sa dumating si Kurt. Tigilan mo na ang paninisi mo kay Lilet. Mapapatunayan na namin na inosente siya. Nagtataka si Eira. Anong ibig mong sabihin? Nakatingin si Lilet at naghihintay sa sasabihin ni Kurt. May sumuko ng witness sa presinto at ayon sa witness, hindi si Lilet ang pumatay kay Attorney Meredith. Nanlaki ang mga mata ni Eira. Sabi ni Lilet, talaga Kurt? Ibig sabihin, kilala niya ang tunay na suspect? Sumagot si Kurt, ayon sa ebidensya, matutukoy na natin kung sino ang suspect. Naging interesado si Eira sa sinasabi ni Kurt. Sino? Sino ang pumatay kay Mati? Nakatingin si Kurt. Sa ngayon, consider as person of interest pa lang siya. Magugulat kayo kung sino siya. Si Ino. Nagulat nga ang dalawa. Nagtataka si Lilet dahil palagi naman dumadalaw sa kanya si Lorena pero wala siyang nababanggit tungkol dito. Dahil sa narinig na yon ni Eira, dali-dali siyang umalis at dumiretso sa bahay nila Lorena para kunin ang paliwanag ni Ino. Samantala, sa pag-uusap ni na Kurt at Lilet, hindi makapaniwala si Lilet sa mga nalaman. Kilala ni Lilet si Marites pero nagtataka siya kung bakit walang nabanggit si Lorena sa kanya. At ang maamong muka ni Ino ay hindi kapanipaniwala. Hindi niya akalain na magagawa yon ni Ino. Nagtataka rin naman si Kurt pero sinigurado ni Kurt na hindi siya titigil hanggang mapawalang sala si Lilet. Nagpasalamat naman si Lilet kay Kurt dahil sa matyaga nitong pagtulong sa kanya na maresolba ang kaso. Pagdating naman ni Eira sa bahay ni na Lorena, agad niyang hinanap si Ino, pero ang mga magulang nito ang humarap sa kanya. Galit na galit si Eira. Tinanong niya ang mag-asawa kung si Ino nga ba ang pumatay kay Mati. Tumanggi ang dalawa. Sinabi nila hindi yun magagawa ni Ino. Nagdahilan sila na umalis lang sandali si Ino kaya wala siya rito sa bahay nila. Pero matapang na nagbanta si Eira. Wala siya ngayon o baka matagal niyo nang tinatago. Alalahanin yun mga abogado kayo. Alam nyo kung ano ang magiging kaso kapag napatunayan na tinatago nyo siya. Hindi naman makakibo ang mag-asawa. Alam nila ang batas, pero mas umiiral pa rin sa kanila ang pagiging konsentidor na magulang. Umalis na rin agad si Eira. Sa opisina naman siya dumiretso. Nagtalo naman sila ni Attorney Renan. Binalita ni Eira na magkakaroon na ng testigo si Lilet. Ano nga ba ang plano ni Attorney Renan? Wala ba siyang gagawin o hahayaan na lang ba nila na manalo si Lilet? Sa pagkakataong ito, parang pinanghihinaan na nga rin ng loob si Attorney Renan. Sa palagay niya, wala nang patutunguhan ang kaso dahil alam ni Renan, sa totoo lang, na hindi si Lilet ang may sala. Alam ni Renan na isang malakas na tao ang pumatay sa nanay nila. Kahit ang ebidensya nila ni Eira ay mahina, kumpara sa ilalabas na ebidensya ni Lilet. Alam na ni Renan na mananalo sila Lilet. Alam na ni Renan na talagang mananalo si Lilet. Napasigaw na lang sa inis si Eira sa mga sinabi ni Renan dahil parang sumusuko na si Renan. Dumating na nga ang araw ng pagpunta ng mga pulis sa bahay ni Ino.
para maimbitahan sa presinto at makapagpaliwanag. Sina Lorena at CRD ang tumanggap ng sulat pero hindi sila pumapayag na ma-interview si Ino. Sa isip ni Lorena, takot na takot siya na baka maging suspect na nga ang anak niya. Ayaw ni Lorena na makaharap si Ino ng mga pulis. Bilang depensa ng mga pulis, sinabi nila ang batas. Bilang abogado, alam nila Lorena ang batas tungkol sa pagpigil at pagtatago sa mga taong susi para maresolba ang kaso. Baka lalo lang ikasira at ikapahamak ito ng anak nila. Hindi makaimik si CRD dahil alam niya rin ito. Nagkatinginan ng mag-asawa dahil sa pag-aalala. Nagdahilan si CRD. Ang sabi niya, kapag bumalik na si Ino, sigurado siya na siya mismo ang magdadala sa presinto. Sinabi pa niya na hindi niya kinukonsinte si Ino. Sadyang meron lang inasikaso si Ino, kaya natagalan si Ino sa pagbalik. Napapangiti lang ang mga pulis. Umalis sila na masama ang tingin sa isa't isa. Sa kabilang banda, inuusig pa rin si Ino ng kasalanan niya. Inamin niya kay Lorena na nababaliw siya sa loob ng kwarto na pinagtataguan niya. Kilala si Ino na isang sinungaling at papagpanggap. Kaya niyang maging mabait sa harap ng isang tao pero malaasal demonyo naman pala pag nakatalikod ito at kaya niyang pumatay ng isang inosenteng tao. Nung niyakap niya ang nanay niya, pinaniwala ni Ino si Lorena na hindi niya magagawa ang ganong bagay pero nag-iba ang hitsura ng mukha niya. Ang maamong mukha ay napalitan ng isang mukha ng kontrabida. Kahit sa nanay niya ay nagsunungaling si Ino na maipalabas lang niya na inosente siya. Pero dahil nanay si Lorena, kilala niya si Ino. Alam niya ang ugali ni Ino. Nararamdaman ni Lorena na si Ino nga talaga ang may kasalanan sa pagpanaw ni Atty. Merides. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.